tingin muna ako ng mga bakante dito, trabaho pwedeng applyan sa work abroad. Yan. Saudi Arabia pa rin yung pinaka nangunguna sa lahat, number 1. Daming pwedeng applyan, no? 1,394. Europe, yan, marami din, no? Ganito lang ginagawa ko pagka may time, tingin-tingin sa work abroad. Ano to? Bulgaria, ang daming open, no? Maswerte kayo kasi maraming open na pwede nyo applyan sa Europe ngayon, hindi katulad noon. Taiwan, Japan, Korea, lalaki ng placement niyan. Buti ngayon sa Europe marami, oh. Austria, Albania, Bulgaria, ayan. Sa Czech Republic, kailangan lang dito may skill ka, eh. Tulad nito, butcher, gardener, ayan, beautician, nail technician, massage therapist, madami, oh. Mag-login lang kayo dito sa work abroad, gawa kayo ng account para pagka may time kayo kahit nasa bahay, pwede kayong mag-send lang ng ng inyong mga resume. Minsan pag qualified kayo, tatawagan kayo kagad. Ayan, oh. Work abroad, maraming pwedeng applyan dito. Kaya lang karamihan dito skilled, eh. Katulad nung bus driver, painter, heavy equipment operator dito sa sa Slovakia, Croatia, yan. Maraming open yan, maraming hiring. Canada, nurse naman dito, mga skilled din. Heavy equipment mechanic, auto painter, crusher operator, marami rin din sa Canada. China, yan, meron din. Mga teacher naman. Georgia, meron na rin, no? Germany, Hong Kong, Hungary, konti lang yung Hungary ngayon. Parang nag-stop hiring yata sa Hungary ngayon. Ayan, no? Machine operator, yung mga bata pa. Ito, NYD, International Placement Agency, open ngayon. Ano, vacancies 100. Pwede kayo mag-apply dito, 18 years old and above. Pero maganda dito kung gusto nyo, mag-walk-in na kayo sa agency para sigurado interview agad. Okay, ito tingnan nyo. Machine operator, NYD, International Placement Agency. Nakalagay din dito yung offer nilang sweldo per month, 400,000 foreign to 600,000 Hungarian foreign. Nandito na. Kaya kung gusto nyo mag-apply, ayan, nakalagay dito job description. Qualification, minimum of 1 year of working experience is required.
Candidates must be at least high school graduate. Candidates is able to work on shifting schedule every week. Ayan. 3 shift kasi ito. Umaga, hapon, tsaka sa panggabi. Ayan. Get work, KFT. Sa ano siya? Budapest. Placement fee. Ayan. 1 month salary. Yung address ng agency nitong NYD. Ito, nandito din sa baba. Sa ano siya? GF1 and Unit 802. Manila Luxury Condominium, Pearl Drive Avenue, corner Gold Loop, Ortigas Center, Barangay San Antonio, Pasig City, Metro Manila, Philippines. Pagka nandun kayo sa EDSA, sa Shaw Boulevard yan, walking distance na to, papunta sa agency ng NYD. Kaya kayo mga bata pa, samantalahin nyo habang maraming open kung gusto nyo mag-abroad. Kung hindi naman regular yung trabaho nyo rito sa Pilipinas, experience din, baka sakali. Ito, may sa IPAMS meron din, no? Pastry assistant, cleaner, first dynamic. Ito, EMS, factory worker. 300 yung open nya, 280 to 357,000 Hungarian forint. Ayan, factory worker sa EMS. Qualification niya, 1 year working experience. Candidates must have at least college level education, 3 years experience in an automotive manufacturing company, intermediate level of English, at least high school graduate, can work in a standing position and shifting schedule. Ganon din to, shifting, 3 shift din. Ang maganda lang dito, no placement fee. Ayan, nakalagay dito. Tapos ang principal employer niya, Panon Job, sa EMS. Alam niyo kung saan to, yung address nitong EMS. Upper ground floor, Kingston Excel Building, Block 3, Lot 38, Civic Drive, PhilInvest. Doon to sa Alabang, Muntinlupa, Metro Manila. Malapit lang to, along the highway lang to, napuntahan ko to eh. Kaya lang mahigpit sila pagdating sa edad. Hindi sila nagtatanggap ng mga ano na 40. Depende siguro, pero kasi sa akin nung 45 ko ano eh, wala eh. Kaya pagka may time kayo o kung gusto nyo talaga na ma-experience yung pagtatrabaho sa ibang bansa, ayan, marami kayong pwedeng ma-applyan. Apply lang na apply. Kahit na hindi kayo natanggap sa isang agency, apply lang kayo ng apply. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi mahigpit talaga sa ano eh. Pag nag-a-apply ka talaga, lalo pagka may edad na. Sa mga Middle East, marami din, no? Marami ding open na trabaho. Ganito lang ginagawa ko pagka may time na magtingin-tingin sa work abroad. Minsan nakakatsamba, nakakapag-apply din.
tatawag yung agency o for interview, sasabihin nila for interview. Pagdating sa interview, hindi naman minsan nakakapasa kasi overage na o kaya kulang sa experience sa hinihingi nila. Ganun. At least kahit paano, nabibigyan din ng pagkakataon. Baka sakali. Sa Europe, marami yung bakante ngayon. Maganda, hindi katulad noon. Swerte nyo dahil kayo mga nag-apply pa lang ngayon. Marami kayong pwedeng mapuntahan. Nung ako bata pa, ano ba yung pupuntahan ko lang? Taiwan, Saudi, UAE, hindi pa ako natatanggap kasi overage na ako sa Taiwan mahigpit doon. Sa Saudi naman, bawal kasi yung ano doon, yung may history ka ng PTB. Pero sa malalamig na bansa, okay lang sa kanila. Basta meron kang pulmonary clearance, hindi na siya active, okay lang. Sa Korea, yun, nakarating ako doon sa Hungary. Okay lang yun na sa kanila. Basta hindi na active. Minsan kasi nahanapan nila katulad nito, TESDA NC2. Kaya mahirap pag-apply din minsan. Kailangan may certificate ka mula sa TESDA. Isa yun sa mga dahilan kung bakit maraming nag-a-apply na hihirapan. Kasi nire-required nila yun yung TESDA. Tsaka meron pa ngayon yung tinatawag dito na ano ba yun, yung apostille. Kailangan ipa-apostille mo yung mga documents mo katulad ng NBI, Certificate of Employment. Mahigpit yung iba Hindi ko alam kung bakit nagkaganon na. Kailangan na nila. Dati wala naman yun Siguro dahil kasama yun sa pag-apply sa sa visa. Pipiliin nyo yung mga apply nyo na kagaya nito, no placement fee. Ito maganda to para hindi kayo masyadong magagastusan. May mga job order agad, mabilisan yung process nun tsaka deployment. Mahirap kasi dito sa pag nag-apply ka sa Japan tsaka sa Korea, mag-aaral ka ng language nila, pero okay lang yun kasi dapat lang naman na mag-aaral ka talaga ng lengguwahe nila kasi para din naman sa iyo yun. Paano mo kakausapin yung kasama mo sa trabaho kung hindi ka naman marunong magsalita ng lengguwahe nila? Hindi rin naman sila marunong mag-English. Kaya kahit basic lang, mag-aaralan nyo yun. Katulad kung halimbawa saan, dito, doon, ano yan, yung mga ganun lang, mga basic. Kasi pagdating doon sa bansa na pupuntahan nyo, katulad Japan o Korea, doon na kayo matututo ng maayos. Doon na kayo masasanay, mahahasa na yung inyong skill nyo doon sa pagsasalita. Ito lang ako, mainit na tubig pag umaga.
Yan pa isa. Pag nag-apply kayo sa abroad, ingatan nyo yung sarili nyo na magkasakit. Kasi mahigpit yung medical. Kaya pag nag-apply ka na sa abroad, ingat-ingat ka sa mga kinakain mo. Iwasan mo yung pagpupuyat. Iwasan mo yung, alam niyo yung mga nabibili dyan sa mga kanto, yung mga tusok-tusok, kung tawagin nila. Yan, iwasan nyo yan. Yung matataba, karamihan ng mga napipending ngayon sa medical pag nag-a-apply sa abroad. UTI, fatty liver, high blood, history ng PTB, kahit magaling na, pending ka talaga dyan. Isa pa yan, yung colorblind. Ayaw nila yan, colorblind. Di ba malabo yung mata mo, basta wag ka lang colorblind. Kaya bago kayo mag-apply, o pag nag-a-apply na kayo, alam mo, may pera ka, punta ka sa mga clinic, o pakuha ka ng complete complete blood count, yung CBC, tapos pag may pera ka sa susunod, pa-x-ray ka, sa susunod hepatitis test, ayun, isa pa yun, hepatitis, isa mga dahilan kung bakit bumabagsak yung mga nag-a-apply sa abroad. Kaya kayo, ingatan nyo yung sarili nyo. Ako, marami akong kasama sa nag-a-apply noon. Pagdating sa medical, na bumabagsak yung iba. Kaya pagka meron kayong pagkakataon at may trabaho naman kayo, ingatan nyo yung inyong mga sarili na magkasakit, lalo na mga bata pa kayo. Maranasan nyo lang na makarating sa ibang bansa, kasi dito sa Pilipinas kulang yung sweldo rito. Hindi ka makakabili rito ng katulad, halimbawa, bahay at lupa, sasakyan. Maganda rito sa Pilipinas kung tutusin, kasi dito tayo. Ang pangit lang dito, maliit yung sweldo, lalo na kung may anak kang pinag-aaral. Kulang talaga. Kaya isa rin sa mga dahilan yan na kung bakit, katulad sa Korea, pagkatapos ng kontrata hindi na umuwi kasi nagti-TNT, yung mga ganun, kasi may mga pamilya sila mag-aaral. Ngayon sa Korea, ang daming hinuhuli ngayon ng mga TNT, crackdown talaga. Swerte-swerte lang sa ibang bansa, yan tatandaan nyo. Minsan may amo kang mabait, swerte ka nun. Minsan maganda yung kumpanya mo, maganda yung accommodation. Masakit naman, paano kung hindi ka naman tatatuhin ng maayos? Katulad niyan, minsan kapwa mo Pilipino, hindi ka tatatuhin ng maayos. Ang trato sa'yo, para kang hayop kung tratuhin. Hindi ka nila tratuhin ng maayos. Pagkain mo, pipintasan. Ganun talaga. Pag nagkasakit ka, yan pa, isa masakit yan. Ikaw ang gagamot sa sarili mo pag may sakit ka. Karamihan sa mga agency ngayon may placement fee na. Bihira yung no placement fee. Kaya maswerte kayo pagka nakachamba kayo na no placement fee.
minsan ako nag-a-apply ako kahit na wala akong experience eh. Katulad nito, tignan mo. Yan po. Gardener. Wala naman akong alam dyan. Pero marunong ako yung ano kasi utility ako dati. Trabaho ko yung sa mga ano dyan, duty free. Tagalinis-linis, walis-walis. Tulad nito, papakita ko sa inyo. Ayan, nag-send ako ng application ko. Ayan, nakalagay application successful. Good luck. Ayun, gardener. Ganun lang. Pagka may gusto kang applyan, ano mo lang, i-send mo lang yung iyong resume. Dito sa work abroad, gagawa ka ng ano rito, resume mo. Tapos lagyan mo ng picture mo, yung cellphone number, email mo. Hindi ako pwede kasi sa mga bansa na ano yung UAE, Saudi, Qatar, hindi pwede kasi 3 beses na akong ano dyan, nag-apply. Tanggap sana ako kahit cleaner, kaya wala eh. Ayaw nila yung may ano, yung history ng PTB, ayaw nila. Kaya ako naman, di naman ako nang hinayang yung gastos kasi normal yun yung pamasahe. Pero ang sayang doon yung pagkakataon. Maganda sana doon sa Saudi. Kahit 2 years lang yung kontrata mo, renew ka tapos babalik ka na lang. Eh kung matsyempohan mo sa gobyerno, di mas maganda. Yan ang maganda. Tapos libre yung pamasahe mo. Magbabakasyon ka, papunta, babalik ka na naman. Yun ang maganda sa Saudi. Kahit maliit lang yung sweldo, pero maganda naman doon. Kaya lang wala eh. Mahigpit sila sa ano, sa mga may history ng PTB. Kahit ano na yung ma-applyan, okay lang. Kaya sabi ko nga sa mga bata pa, habang bata pa kayo, mag-apply kayo dyan. Sayang yung panahon, yun ang sayang dun, yung panahon. Katulad ko, gusto kong mag-apply pero wala, mahirap na. Kasi sa edad. Ito lang ginagawa ko pag umaga. Hindi muna ako kumakain pagkagising. Tubig, ano lang to eh, yung tubig na mainit. Pag medyo maligam-gam na, saka ko lang siya iniinom. Parang Japanese, ano ba yung tawag yun? Sabi nila, Japanese therapy ba? Kung may pera rin lang kayo, talagang gusto nyo magtrabaho sa abroad, punta kayo sa Maynila. Talagang lahat ng agency na gusto nyo puntahan nyo na doon. Basta handaan nyo lang kung ano yung mga kailangan nila. Katulad halimbawa, nung may NBI ka, ayun muna, ayusin nyo muna yung mga requirements bago kayo pumunta sa Maynila. NBI,
kuha kayo ng police clearance. Pero hindi na kailangan yun, police clearance, NBI na lang. Tapos gagawa kayo ng inyong resume sa e-registration. Mag-aano rin kayo sa Payos. Mag-sign up kayo sa e-registration nyo. Yung iba, pagbata pa, ano muna sila dyan, nagtatrabaho muna dito sa yung mga kumpanya dyan sa SBMA. Kuha lang sila ng experience. Tapos pagka, mag-apply na sila. No, katulad nito, papakita ko sa inyo. Online services. Ito yung sa e-registration ko. Ayan. E-registration. Kailangan meron din kayo nito kasi required to eh. Lalagyan nyo ng katulad nyo ng picture, tapos yung passport copy nyo, yan. Tapos maglalagay kayo ng inyong education, experience, documents. Ayan. Ganito siya, oh. Ayan. DMW. Pagka ipiprint nyo to. I-print. Isi-save nyo lang naman to eh. Pagka meron na kayo sa nagawa, isi-save nyo lang. Ito, itong dot na to, itong tatlo, nakikita nyo yan. Yung tatlo na yan, i-click nyo lang yan. At ina-download nyo siya. Ayun, yung arrow na yon, click download para masisave siya. Tapos sa Google Drive ninyo ilalagay sa inyong account. Para hindi na kayo pupunta sa Maynila para humingi ng kopya. Kasi isang beses ka lang gagawa nito eh. Hindi kasi pwedeng paulit-ulit to. Kaya tatandaan nyo yung username, password. Yan, huwag nyo kalilimutan. Ito yung Google Drive. Yan. Ayan, nakikita nyo yan. Ito yung Payos ko, yan. Kailan ko lang ginawa yan? April 14. Ayan.
meron din kayo dapat nito, pre-employment orientation seminar. Sasagutan nyo yung mga sa module, 8 yun eh. Tapos meron kang online services, yun nga, ito eh, pinakita ko kanina yan, nakasave na yan eh. Kaya pwede na i-print, i-download nyo na lang. O, tapos pagka ex-OFW ka, ayan, meron katulad ko, ayan, no? OFW records. Ipiprint nyo na lang siya. Dito nakalagay yung latest yung record nung dati yung employer sa ibang bansa. Katulad ko, agency ko, ABA. Ayan, ABA. Tapos, Job10, HR, Solgal Tato. Yung agency naman doon sa Hungary. Yung trabaho, assembler, bansa, Hungary, magkano yung sweldo, ilang buwan yung kontrata, kung kailan ka na-process, tapos deployment date. Kailangan kasi ito, OFW records. Yung resume ko na ginawa sa work abroad, ayan, nakasave din. Ito, pakita ko sa inyo yan. Para pagka print, ipapaprint nyo na lang pagka may gusto kayong applyan. Hindi na ako pumunta sa computeran. Ang mahal magpaprint ng resume doon eh. 35 pesos per page. Ito 6 na page eh. Kung wala kang pera, wala. Kaya doon na lang ako gumawa. Nag-login ako sa work abroad. Ngayon, pagka mahilig din naman kayo mag Facebook, gusto nyo, mag-apply ka sa Europe, sumali kayo sa mga yung mga Facebook group. Marami naman yun eh. Halimbawa, nag-apply kayo sa Hungary, yan, search nyo lang. Sa Korea naman, ganun din, yung mga Pinoy EPS Korea. Para kahit paano ma-update kayo konti na may idea kayo. Piliin nyo lang yung maraming members. Yan, para sigurado. Eh, masakit eh, sa South Korea. Ito, bago lang, tignan mo. Isang EPS worker dito sa South Korea ang na-accident while working inside the factory. Kawawa naman, namatay. Cambodian EPS worker of accident, ayun. Mahirap talaga sa Korea yung trabaho talaga dun. $3D. Malaki nga yung sweldo. Ang problema naman, yung trabaho naman, delikado naman. Katulad nun, may namatay na naman. Ang dami na didisgrasya dyan eh. Yan, mga TNT sa Korea, inuhuli. Crackdown. Kaya pagka gusto nyo talagang magtrabaho sa abroad, magtingin-tingin kayo lagi.
Maraming pwedeng applyan na ano. Tsaka ingatan nyo yung ano, tinitignan nyo din. Baka mamaya ma-scam naman kayo, yung hihingaan kayo ng pera, may babayaran agad. Huwag kayo papayag ng ganun kasi illegal yun. Pagka humingi ng pera agad, huwag kayong papayag ng ganun. Kasi pag nag-a-apply ka pa lang, wala ka naman dapat bayaran. Wala ka naman dapat nagastusin, kundi pamasahe mo lang, pagkain. Tapos, ayun, yung mga ipapaserox mong documents. Pero yung babayaran mo. Kaya marami nabibiktima ng ano yung human trafficking. Maraming nabibiktima ng scammer, yung mga mag-aalok sila ng trabaho tapos sasabihin may babayaran. Huwag kayo maniniwala ng huwag kayo magbabayad agad. Marami kasi sa Facebook yung mga nag-aalok ng trabaho. Huwag kayong maniniwala dun. Kaya pupunta kayo sa mga legit na mga agency. Punta kayo, workabroad.ph. Yun pinapakita ko sa inyo kanina yun. Doon kayo magtitingin. Tapos i-verify nyo yung agency kung legit ba yan. Marami kasing ano ngayon, mga scammer. Basta may humingi ng mababayaran, pinaka-importante dyan, ingatan nyo yung inyong mga sarili. Bawal yung may mga sakit nakakahawa, HIV, hepatitis, TB, yan, mga ganyan. Huwag kayong basta-basta kain ng gusto nyo. Tiis-tiis lang yun, talaga, tiis-tiis. Kasi ganun talaga yung proseso sa pagtatrabaho. Kaya habang mga bata pa kayo, yan, samantalahin nyo yung pagkakataon kasi sayang. Minsan lang yun, pagka matanda ka na, wala na. Okay? Good luck na lang sa inyo lahat. Kaya pagbutihan nyo lang.